Magandang umaga, ako si Samantha at welcome sa Heart News. Ngayong umaga, ating tatalakayin ang isang mahalagang issue sa larangan ng kalusugan. Si Manong Miguel, isang pasyente na mayroong pulmonary edema. Ang pulmonary edema ay isang seryosong kondisyon na maaaring mangyari pagkatapos ng operasyon. Sa ating pagbabalik, makakasama natin sa studio sina Dr. Johnny Dabo, isang eksperto sa perioperative care, at si Nurse Kat, isang perioperative nurse. Maligayang pagdalo at salamat sa inyong pagunlak sa aming invitation. Thank you po for having me here. Ito ay isang karangalan na makasama rito. Simulan natin sa iyo, Dr. Dabo. Maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang pulmonary edema at bakit isa itong alalahanin sa mga pasyente na sumasailalim sa operasyon? So, pulmonary edema is a build-up of fluid in your lungs na nagdudulot ng hirap sa paghinga ng pasyente. Ito rin ay maaaring magmula sa mga concern sa puso tulad ng hindi pag-function ng kaliwang ventricle ng maayos o dahil sa sobrang liquid sa katawan ng pasyente. Dahil sa mga stressors ng surgery, anesthesia at fluid management, mas mataas talaga ang pagkakaroon ng ganitong sakit lalo na at pagkatapos ng operasyon. Naiintindihan ko, ano ang mga pangunahing senyales na dapat bantayan ng mga perioperative team? May ilang mahalagang sintomas na dapat bantayan kabilang ang SOB or shortness of breath, pag-ubo na may fruity sputum na kadalasang may halong puti o pinkish na kulay, mabilis na paghinga o rapid breathing, cyanosis o pagkakaroon ng kulay asul sa balat na senyales ng kakulangan ng oxygen sa katawan. Kapag napansin ang mga sintomas na ito, maaaring hindi nakakuha ng sapat na oxygen ang pasyente at kailangan ng agarang intervention. Nurse Kat, mula sa inyong pananaw, how do you take care of pulmonary edema sa perioperative setting? At ano ang mga nursing diagnosis na kaugnay sa kondisyong ito? Mahalaga ang thorough assessment sa mga pasyente, lalo na yung may mga pre-existing na mga kondisyon sa puso o baga. Sa aming nursing practice, karaniwang diagnosis na nauugnay sa pulmonary edema ay unang-una dito is yung fluid volume excess related to decreased cardiac output as evidenced by pulmonary edema and cockles in the lungs. So yung mga interventions na ginagawa namin dito ay yung pag-administer ng diuretics as prescribed and pag-monitor sa effectiveness nito, like yung increased urine output niya, ganyan. Tapos nire-record din namin yung accurate intake and output. Second is impaired gas exchange related to fluid overload as evidenced by labored breathing. So interventions na ginagawa namin dito is yung pagpo-provide namin ng oxygen via nasal cannula or mask para mapanatili yung oxygen within the target range. Place the patient in a semi-fowler position para ma-improve natin yung lung expansion at saka para ma-reduce din natin yung work ng breathing niya. And yung pang-third naman is ineffective breathing pattern related to fluid accumulation in the lungs as evidenced by shortness of breath. So yung mga interventions na ginagawa is yun, minomonitor namin yung O2 sat niya or yung oxygen saturation niya. Gumagamit kami dito ng pulse oximeter para continuous yung pag-monitor ng oxygen levels. Tapos ina-assess din namin yung respiratory status at saka ina-auscultate din namin yung mga lung sounds regularly para ma-detect if may mga changes ba doon sa mga crackles. Sa operating room, mahalaga ang controlled administration of liquid to prevent fluid overload. Kung may suspetsya ng pulmonary edema, nagbibigay kami ng oxygen at minsan ng diuretics gaya ng furosemide upang matanggal ang sobrang liquid sa katawan. Sa mga malulubang kaso, mechanical ventilation ay maaaring kailangan upang matiyak na may sapat na oxygen na natatanggap ang pasyente. Hindi po ba delikado ito at ano mga karaniwang intervention upang maiwasan ang kondisyon? Magiging delikado ito lalo na kung hindi kaagad ito naaagapan. Pero yung prevention, nag-start siya sa good communication sa surgical at saka sa anesthesia teams. Kabilang dito yung mga comprehensive preoperative assessment upang malaman kung yung pasyente ba ay may history ng heart failure or fluid retention, yung monitoring ng fluid status,
bago, sa kasalukuyan, at pagkatapos ng operasyon upang maiwasan natin yung fluid overload. Yung early mobilization din, importante pagkatapos ng operasyon, at pag-encourage din sa respiratory exercises upang mabawasan natin yung panganib. Kadalasan, yung pag-adjust sa pre-operative na gamot ay nakakatulong rin upang maiwasan yung kondisyon na sa mga risk factors. Okay. Dr. Dabo, maaari mo bang i-elaborate po ang pathophysiology ng pulmonary edema? Ano nga bang nangyayari sa katawan kapag nangyari ito? Napakagandang tanong, ano? Ang pulmonary edema ay madalas na nangyayari kapag hindi kayang mag-pump ng kaliwang ventricle ng puso ang dugo ng maayos, na nagdudulot ng backup ng dugo pabalik sa baga. Tumataas ang pressure sa pulmonary circulation, at dahil dito, ang liquid ay tumatagas mula sa mga capillaries patungo sa mga alveoli, ang maliit na air sacs sa baga. Kapag napuno ng liquid ang mga alveoli, hindi makakapasok ang oxygen sa bloodstream, kaya nagiging sanhi ito ng respiratory distress. Wow, nakakaaliw. Nurse Kat, mula sa perspective ng nursing care, ano nga bang papel ng nursing care sa post-operative recovery ng pasyente na nagkakaroon ng pulmonary edema, at ano nga ba ang mga gamot na ginagamit dito? Ang post-operative nursing care ay mahalaga sa pag-aalalay sa paghinga at pamamahala ng likido. Ilan sa mga key interventions dito ay yung pag-position natin sa patient ng upright or semi-fowler position, or yung parang nakaupo, upang mapadali yung paghinga niya. Next is yung oxygen therapy upang siguraduhin sapat yung oxygen level. Tapos gumagamit din tayo ng nasal cannula or oxygen mask. Tapos minomonitor din natin dito yung vital signs niya, gaya ng oxygen saturation, heart rate, or blood pressure. Then, nag-administer din ng diuretics tulad ng furosemide or yung Lasix upang matanggal yung sobrang likido sa katawan or yung sobrang tubig sa katawan. Kasama rin sa mga gamot na maaaring gamitin dito is yung mga vasodilators, gaya ng nitroglycerin, para mabawasan yung pressure sa lungs. Mahalagang patuloy na obserbahan natin yung patient at makipag-ugnayan sa healthcare team para sa mga susunod na hakbang sa paggaling ng pasyente. Salamat sa inyong dalawa sa pagpapaliwanag sa mahalagang isyong ito. Ang pulmonary edema ay tunay na isang seryosong alalahanin. Ngunit, maingat na pangangalaga sa perioperative setting, ito ay maaaring maayos. Bago matapos ang balita na ito, mayroon tayong special na bisita na gusto kayong makausap. Hello po, Dr. Dabu and Nurse Kat. Salamat po sa pag-aalaga sa aming tatay. Kung di po dahil sa inyo, wala na po siya. Maraming salamat sa inyo. Walang anuman po, no? Magandang umaga, Mr. Miguel. Bali, ito po yung mga binili ni Doctor. So, sa discharge plan at saka yung mga gamot na kailangan ninyo i-take pag-uwi. Kailangan nyo po ng 3 gamot. Una, yung metoprolol, 50 mg, isang beses sa isang araw. Pangalawa, yung lisinopril, 10 mg, isang beses din sa isang araw. Tapos yung panghuli, furosemide, 40 mg, isang beses sa umaga. Bawasan na rin po natin yung mga maalat na pagkain, tsaka tanggalin natin yung paninigarilyo. Okay po, Doc. Doc, para saan po pala yung mga gamot na ito? Bali, yung metoprolol at lisinopril ay para sa pagkontrol ng presyon sa dugo or yung blood pressure niya upang tulungan yung puso niya. Yung furosemide naman ay para sa pagtanggal ng sobrang fluid sa katawan. Mahalaga na sundin yung mga doses na ito at huwag kalimutang mag-monitor ng timbang araw-araw. Kung tataas po kayo ng 2 to 3 pounds sa isang araw, tawag po kayo agad o bumalik po sa hospital. May iba pa po bang dapat gawin? Dapat nyong bantayan yung mga sintomas tulad ng pamamaga, bigla ang pagdagdag ng timbang, at saka yung hirap sa paghinga. Kung may mga tanong kayo, huwag magatubiling lumapit. Maraming salamat po ulit sa inyo. Ayan, ito na ang huling bahagi ng Heart News ngayong araw. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga updates sa kalusugan. Ako si Samantha at maraming salamat sa inyong panonood.